Ito, bakit pinag-uusapan yung editing na ang editing is sa Photoshop? Kaya nga, kung gusto mo maging purist talaga na hindi ka nag-i-edit, huwag ka na mag-photograph. Huwag ka na mag-photography. The best camera is the camera na trip ko. Tama. Ang worst camera is yung camera na hindi ko trip. Tama. Yun talaga yung pinakasagot doon. Yung mga typical na mga kasal, ang kaya lang nila nabayaran is 2 rolyo hanggang 3 rolyo. Isang kasal. Imagine, no? Buong kasal. Grabe, no? From start pa lang, kilalanin mo na ikaw kung sino ka as a photographer. Then try to have a vision of what's really your purpose. Bakit ka naging photographer? Ano ba talagang purpose mo? Iba ang nagagawa ng kape. Ano gagawa ng kape? Kung gagawa tayo ng talagang vlog ng photography, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. What is up, guys? Welcome to another episode ng Ang Random. Ang random talaga nito kasi may nakita akong master dito eh. Brother Ryan. In the house, guys. Hello, dito guys. Dito tayo sa isang... Wala nyo ako nasa kami. So, bali ito, wala to kaplano-plano. Wala talaga. Nakita lang kami. So, I'm from Bicol. Pumunta ako ng Manila. Then, nagkita lang kami ni Hate sa isang event. Bahala na kayo dyan, ha? Papahinga lang kami kasi kanina pa palakad-lakad. Naghahanap kami ng best view. Saka pala, ito rin yung CEO ng Outbox Media. Outbox Media Production, guys. So, anong product nila? Isa lang to sa mga product nila. Kasi maraming racket to si boss eh. Hindi naman to. I-try mo to, bro. Basain, ihulog, then try natin scratch. So, yan. Photo frame. So, pwede mo walang to glass. i-scratch. Walang glass. Tingnan nyo naman yung quality niya, no? Subukan nga natin scratch. Scratch nga natin. Scratch sa camera nga. Natin yung magagasgas. Ayos, di ba? The first frame without the glass. I-flag din natin kasi picture to ni Hate. Solid, guys. Pina-large print ko na to eh, actually. Ganun? Malaki. Okay. So yung quality niya, ang ganda pa rin. Actually, mas maganda kapag mas maliit yung photo. Kasi syempre kapag malaki, mag-sharp. Oo, mag-blow up. Kapag malaki, pag dito, sharp siya. Linis, oh. Kung ano yung nakikita mo sa screen, yun din halos yung makikita mo dito. Pareho, no? Kasi pareho. Galing. Yan. Oo nga. Same talaga siya. So for quality Pero print out, when you see it closer, makikita mo yung texture niya. na natin ito makikita. Yan. May texture siya. Carry lang. Dito natin. Dyan natin. So yan, ito si brother. Matagal na tong photographer. Mas matagal pa to sa akin. Actually, mas matagal pa to sa akin. Ilang taon ka na? Yung taon ko, mas matanda pa itong nagpo-photo kaysa sa akin, guys. Master to. Master na tawag ko dito eh. Nagsimula mag-photography noong 2012. 2010 pala. 2010 ako na yung nagkaroon ng interest. Doon na-build up yung passion ko sa photography. Nakakita ko ng magagandang pictures. Doon talaga. Tapos hanggang sa inaaral ko na yung camera, ganyan yung mga settings, kahit wala pa akong camera. So yun yung ano ko. Yun yung simula nung photography career ko, 2009-2010. Tapos nagkaroon ako ng access sa camera mga 2012. Digicam. Tapos doon na simula. Alam mo, mas matagal na. So, ako, mapapagalata yung age natin, ha? Kasi ako, kailan ka professional na lang. professionally, Matagal pa rin, guys. 1992. Grabe, 1992, guys. 30 plus, tama, 30 plus. 33. Pero, yun nga, ang alam mo, nakaka-amaze doon kasi hindi mo nakikita kung gaano ka nakatagal. Ang nakikita mo lagi, yung ano pa yung gusto mo. Hindi mo nakikita na gano'n ka nakatagal na as photographer. Kasi lagi siya bago. Oo, parang
sa tagal mo, marami ka pang gustong malaman. Totoo. Oo. Wala talagang Wala katapusan tigil. talaga. Wala katapusan Tigil. talaga yung pag-aaral. Oo. Kaya pag inisip mo magaling ka na photographer, doon titigil. Oh, yes. So, Tama. hindi ka na magiging magaling. Kasi inisip mo magaling ka. Wala naman talagang Wala. Actually, wala talaga. may progression eh. Tulad na lang ngayon, AI na, di ba? Oo. Ilampasan na yung editing. Per pixel na yung processing yun. Ay, oo. Pixel by pixel, tapos inaayos na ng computer. So pag hindi mo yun nasabayan, hindi mo na i-connect yun dun sa photography na ginagawa mo, tapos gagawin ng ibang tao, mapag-iwanan ka. So, hindi ka na... Actually, yun ang reason din kung bakit maraming photographers, no, na mga film-based photographers na nawala during ng transition ng film to digital. Kasi, yun nga, ang pag-adapt nila, yung transition, pag-adapt nila ng technology, medyo mahirap. hindi nila sinabayan. Hindi nila sinabayan. So, I am so fortunate din kasi yung era ko for my photography experience is napagdaanan ko from film to digital. Solid. Kaya yung foundation, very solid na yung foundation. Kasi Imagine nyo na lang kung gaano. yung maranasan mo yung mag-picture, mag-develop, mag-print, kasi wala pa namang printing yun talaga na gaya sa atin yun. Ngayon, may cellphone ka lang, photographer ka na raw. Pag bumili ka ng ganito, professional ka na raw. Tapos yung nun is, ang hirap maging photographer. Oo, kasi Ang hirap, kasi ang hirap makabili ng camera. access na. Yun, accessibility ng information, accessibility ng gamit, then yung presyo, ang mahal. Ang mahal. Oo. Mahal talaga. Ang mahal talaga. So parang, pag tinitingnan ko yung presyo ng bili ng camera noon, parang presyo ngayon. Isipin mo, from yung 1990s, ganun na yung price niya. Let's say for example, Tapos ano ang value na, let's say for example, yung normal lens ng Nikon na 1.2. During 1990s, 12,000 na siya. Isipin Tapos mo. magkano ang nun, minimum, di ba? Oo. Kaya nga sabi ko, grabe, hindi pala basta-basta maging photographer noon. Unlike ngayon, yung value niya, sabang mababa na. Kasi accessible na siya. Yung law of supply and demand. Di ba? Saka isama mo pa doon yung information, yung makukuha mo yung learning sa Yes, internet, yes. Google na. Walang internet nun. Actually, hindi pa masyado ang internet nun. So, yung accessibility namin when it comes to photography is subscription of magazines. So, I started photography because of my father. Yung father ko is not really a photographer. Hobby lang siya because he's a budget officer. Pero addict siyang photographer. Saka mentorship din, no? Oo, kasi yung parang ang kanya is yung hilig niya, gusto niya na merong mapasahan. So, which is dahil ako yung panganay sa mga lalaki, yung panganay namin babae, hindi naman mapasok ng photography. So, sa akin niya pinasa. So, I started as an assistant of my father during weekends kasi nga employee yung father ko. So, every weekend, may shoot siyang kasal. So, I started as assistant. Apprentice. Pero hindi ako nag-shoot. Hindi pa ako nag-shoot nun kasi hindi niya pa ako pinapahawak ng camera. So, ang ginagawa ko lang nun is tagabigay ng lens. Kung ano kailangan niyang lens, kailangan mabigay mo yung kagad sa kanya. So, yung training niya sa akin is to memorize all the gears, all the lenses, na kung ano kailangan niya, kailangan mabigay mo yun sa kanya. Kasi hindi siya nagdadala ng camera bag. Camera lang talagang bit-bit niya. So, pag magpapalit ng lens, nandun ako lagi sa katabi niya, papalit. So, yun yung training sa akin. At the same time, tagahawak ako ng slave flash. Yung sa atin natin, di ba? Off-camera flash. Off-cam. Nakakatawa lang during that time kasi hindi man uso yung mga RF na mga trigger. Ang ginagamit noon is yung flash, kakabitan. May cable. Walang cable. Kasi wireless na siya. So, wireless na rin? wireless. So, yung flash, lalagyan siya, may saksakan doon, lalagyan siya, light sensor ang tawag. Light sensor. Anything na makita niya na... Hazard? Hindi, pa. Wala pang packet. Sensor lang. It's only a sensor. Walang ganyan. So, sensor lang siya na ikakabit doon sa flash. Once na may nakita siyang nag-flash, Na-detect niya. may nakita siyang nag-flash, uputok din siya. Uputok din siya. Disregarded kung anong camera. Kung merong ibang camera na nagpa-flash, flash din siya ng flash. So, kailangan mo, ang gagawin mo is, lagi mo siyang tatakpan.
Para lang talaga siya doon sa main Para lang shooter. siya doon sa gagamitin niya. So para pag merong ibang nagpa-flash diyan, takpan mo muna para hindi siya pumutok. So aantayin mo talaga, titingin ka doon sa photographer para lang gamitin niya lang 'yon. So isipin mo kung gaano kahirap na ganun ang sistema. Kasi noon nagagawa na yung mga effects, star effect. So, yung father ko, gustong-gusto niya yung mag-shoot ng altar. Papaakyatin ako dun sa altar para lang mag-akyat nung flash para makita niya. Pag pumutok doon, may star sa altar. Grabe. Ganun siya. Parang ano yun. During that time, ang tingin ko na talaga sa kanya, professional. Kasi marami na siyang ginagawa na hindi siya yung usual na mag-picture-picture lang. Talagang unique siya. Hindi siya yung Tapos ang even ang gamit niya, ayaw niya nung mga parang kung sa atin ngayon, kit lens. Kaya puro prime lenses yung gamit namin. Kaya yun nga, sabi ko sa iyo, nagagamit na noon ng 1.2 na lens na 50mm. Puro prime lens, 1.8, 1.4. Yun yung magamit na noon. Imagine nyo na lang yung 1990s, rate nun. 1990s yan. Imagine na lang yung rate nun. Kapag meron kang mga ganun, tapos unique yung shot mo. Then ang isa pa doon na natutunan kong practice is paano ka maging perfectionist. Super grabe yung discipline when it comes to film. Why? Kasi hindi unlimited ang shots. Tama. Unlike ngayon, di ba? Ngayon, film to, film. Di ba? Film, wow. Napagkamalan pang film yan, di ba? Mukhang disposable camera. Hindi. Hindi, digital yan. Digital siya. Hindi mo rin makikita yung shot kasi wala siyang kahit wala. ano. Kailangan So, mo you siyang just- i-connect sa computer. Digital siya. Pero mukha siyang film. Oo. This is from Camp Snap. Na-review na rin natin. Galing. Hawakan mo, master. O, di ba? Gusto kong laruan. Disposable. Laruan no. Parang Galing. disposable camera. Oo. To turn on, kailangan mong i-hold to. Okay. Tapos, ayan na siya. Counter lang yan. So, meron na siya 23 shots. So, Yan na yun. Pag clinic mo yan, ba, Shoot na yun. Ako sa'yo, oo. nag-picture na siya. Meron din siyang flash. So, pag nilagay ko siya, in-on ko siya, magpa-flash to natin. Yun na yung flash niya. Astig. Try mo. Astig. Galing. Astig ah. Oh, di ba? Makabili nga nito. Galing. Astig. Meron nito dyan sa baba. Dito pala tayo sa photoreal data. Bali to guys, itong Galing. kukirentohan namin. Wala talaga to. Wala tong script, wala tong kahit ano. Kaya nga, ang random. Ang random episode 4 ba to? Or 5? Really? Hindi ko maalala. So- Simula na yung random episode. Really? Galing. Astig. From idea lang yan ah. From idea. Galing. From idea. Camp Snap. Alam mo, nakasale to dyan parang 4,000 plus. Ayan, sa JG Wow. rin. Ayan, sa JG rin. Really? Pwede So- pang regalo ah. Galing. Sige. Ang shot niya, Actually, this is perfect for the kids. yes. This is Gusto mo perfect for silang- the kids. Gusto mo So, silang matuto. Yun nga, kasi yung anak ko, lagi nagiging isa ka ng camera. Alam nga naman yung paggamit ko ng mga camera ko. Oo nga. Galing no, pwede. Tsaka ayaw ko kasi humahawak ng cellphone ng anak ko. Maganda So, yan. this is the perfect startup for the kids if they want to train for photography. Galing nito, guys. Naka 26 shots na ako. Galing. Dala ko pa ito nung nakaraan sa bundok. Nag-take Pero ko ng mga kumusta yung kuha niya? Kumusta yung kuha niya? Green na parang Film talaga. hindi naman, maganda yung film talaga. Or baka para lang siyang yung mga yung mga Meron siyang, yung cam, yung mga yeah, maliit. Digicam. 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 Okay. Pero para siyang breeder na camera kasi Oo. wala talagang kahit ano. Galing. Saka hindi mo makikita yung shot mo. Tapos para patayin, yun lang rin. Press mo na. Tapos yan. Ayun na siya. Galing. For single charge, kaya niyang mag-take ng Ilan ang maximum? 500 shots. Maximum of 500 shots. Then, Tama. For single charge. you, 4,000 para sa 4 gigabyte na memory kasi card. make memory card. Nandito pala yung memory card. Di mo siya matatanggal basta-basta. Tapos Screw yung type, charging niya, kailangan mo screw. yung charging niya nandito rin. Tsaka para i-connect sa computer. Pwede mo siya i-delete pag once na naka-computer? Pwede na. Okay. For the price na 4,000 plus, katumbas lang siya ng 3 film rolls ngayon. Oo Kung nga. kasama yung pa-develop. Kasi pag ang film nasa 700 na tapos Oo, developing nasa ganun din. Oo. Edi, Oh, no. di ba?
Yan nga. Ang ganda dito. Pambata to. Actually, pwede Ayos talaga. din. Ayos. Pwede ko yan i-require sa kano. Pag magkuhan ako ng mga kid photo workshop, photography workshop. Kaysa foam. Kasi dito magagawa mo na agad yung yung composition. And Tapos also- hindi nila nakikita. Yes. Oo. Yun nga ang pandon is ang discipline. Actually, yun ang sabi ko nga lapan eh. The discipline of film photographers is way too different from the digital photographers kasi it will take a lot of patience and take a lot of study para lang mapag-aralan mo yung shot mo kasi hindi mo nga nakikita yung result. So, nandun din yung excitement mo, nandun yung kaba mo. Kasi, yung sobrang excited ka pero hindi ganun kabilis na ma-feed sa'yo yung excitement mo. Kasi, it will take a lot of time din para makita mo yung output. Tapos pag nakakakuha ka na ng magagandang shots na hindi mo nakikita, doon talaga mahahasa yung sarili mo. Mahahasa ka composition. talaga. Yes. Oo. So, Kasi ang pan nun is ayun, ang skill nun ng photographer is talagang kailangan mo pagtiyagaan. Unlike ng skill ngayon, ang skill ngayon kasi instant skill eh. Di ba? Kita mo na kagad ang result ng skill mo. So, Noon, yung skill mo, it takes a lot of patience. So, kaya ang nakikita ko yung discipline ng photographer noon compare sa discipline ng photographers ngayon na hindi nakapagdaan ng film, ibang-iba talaga siya. Kasi, kwento ko sa yung adjustment ko niyan. When I started here in Manila, as freelance photographer, nakakatawa tong experience na to. Feeling ko kasi nung nasa probinsya ako, ang galing-galing ko na. Di ba? Pag nasa probinsya ka na, wala kang makitang mas magaling sa'yo, ikaw nang pinakamagaling. So, feel mo yung magaling ka. Marami kang alam, everything. Pero, sabi ko, gusto ko ma-explore pa hanggang saan ang kaya ko. punta ka Manila. Punta ako ng Manila. Ngayon, since na yung experience ko puro wedding, edi yung portfolio ko wedding. The only way for me to show my portfolio is to have a printout. So ang tawag namin is contact printing. Yung isang rolyo, ipapaprint mo yun sa isang 8R. So parang siya thumbnail ng isang rolyo. So ang tawag nun is Parang contact yun print. yung portfolio. Yun ang portfolio ko. Ang yabang-yabang ko pagdating ko dito. Sabi, patingin ako mo ng mga sets mo. Pagpakita ko sa contact print to ha. Hindi na kami nagpi-film dito, digital na dito. Pero magaling kasi contact. Oo, tapos ngayon, gustong-gusto niya yung shot ko. Ang tanong niya sa akin, marunong ka mag-digital? Kasi film nga yung pinakita ko. Sabi ko, yes sir, pero hindi pa ako nakikita ng digital cam. Wala pa. In my entire life, that was 2001? 2001? Grabe, 2002 yung Yung pala yun, yung mamalili. megapixel. Yung 2 megapixel na mga Sony. Pero ang lakas na nun. Oo. 2 So, megapixel. DSLR no ng mga Canon, ng Nikon, yung pala yung start nila. So, ang lakas ng loob ko na marunong ako ng DSLR. So, ang ginawa sa akin, the next day, binigyan agad ako ng project. May wedding ka agad ako. Kasi maganda yung contact print. Kasi maganda yung portfolio ko. Hindi. Maganda Yun. na lang eh. Ang call time 4 o'clock, pumunta ako 2 o'clock para lang mag-aral ng camera. On the spot. Pinagtyagaan ko. Kasi Tapos, on the spot. ang nakakatawa pa nun, pinakamataas doon na CF. Walang yung SD card. card, yung card. Card. Ang CF nung ang dalawa lang ang available, 256 tsaka 128 MB. Grabe. Walang gig. MB. Puting MB. Ngayon, ang binigay sa akin is only, ang pinadala sa akin is only 256 MB. 256. Isang kasal. Isang kapal. 256 MB. Pero yung 256 niyon, yung mga abutin din siguro yun ng mga 400 shots.
Madami na rin. Madami na rin. Kumpara Oo. sa film na... Sa film na parol. Mo, oo. Parol. Per Ilang roles yun? 36, Ilang dami roles nun. din yun? Oo. Dami na. 10 yun, nampas mo. Eh, yung experience ko for how many years is yung wedding ko, ang number of shots ko is depende sa number of rolls na binibigay ng client. Kasi ang binabayaran nila per roll. Pero, Sasabihin nila, usually, Dami yung tayong matypical, na mga kasal, ang kaya lang nila nabayaran is 2 rolyo hanggang 3 rolyo. Isang kasal. imagine, no? Buong kasal. Grabe, no? Isipin mo, paano mo pagkakasyahin yung 2 rolyo o 3 rolyo sa isang buong kasal. So, kailangan mo perfect ang shots. Kailangan magaganda lang yung Hindi mga shots. pwedeng tsamba. Hindi pwedeng tsamba kasi binibilang mo eh. Ilan lang yung shoot mo sa preparation, ilan yung shoot mo sa charts, ilan lang yung shoot mo sa reception. Oo nga, no? Grabe pala, no? Tingnan mo. Imagine nyo, guys, ang dami nating natututunan dito, di ba? Pero kung nakwentuhan Ganyan kahirap maging photographer noon. Hindi siya simple. Kasi mag-a-analyze ka, mag-aaralan mo. Hindi siya basta lang napupunta ka doon, mag-shoot ka. Imagine mo 2 roll. Kasi 60, kasi 70 bakit ganun lang? Kasi ang per roll nun 250 pesos. 250 pesos. Pesos per roll. Ang as service, sila magpo-provide ng film Magkano minimum nun? na Sa trabaho? 2 roll yun lang. Ha? 2 roll yun Hindi, ano yung minimum na bayad sa ano, sa nagtatrabaho? noon. Rate. Ang rate. Siguro pa ang mga minimum rate na ng workers, mga nasa 60-80. 60 pesos. 80 pesos per day. 80 pesos per day. Tapos ang Kaya mahal na yung 250. 250 per roll. Mahal na yun. Oo nga. Mahal. So, pag nagpakasal ka, as typical na ikakasal, kaya mo lang yan, mga 2, 3. Dalawa, tatlo. Pag mayaman ka, mga 5. Imagine, guys. Kasi 250 per roll. 250 pesos per roll. Per roll. Tapos ang minimum ng employee is 80, 60? 60 pesos. Grabe. Tapos ang presyo ng bigas nun, magkano per kilo? 10 piso. Hindi ko. Naalala mo Mga ba? 10-15, mga ganun. So kayo na lang yung mag-imagine kung magkano yun sa panahon ngayon. So ngayon, since na ganun nga yung nagiging yung ganun ang system ng pag-shoot ng kasal. So yung photographer, kailangan niya pag-aralan ano talaga yung shoot niya. Ilan yung isushoot niya, paghahati-hatiin niya yun, at kailangan perfect yun. So, yung unang technique doon is yung 36, gawin mong 38 shots. Paano yun? The way na paano mo ipapasok yung film. Okay. May technique pala May yun. technique siya. Technique pala May siya. technique siya para Oo, sa bagay. Oo nga pala. May ano may yung allowance. Yung May una. Oo, So, may una. yan. Pag-aaralan mo, paano mag-load na gawin mong 38, yung 36 shots. Kasi yan. sayang pa nun. dalawa yun. Dalawa. 6 yun sa 3 rolyo. Oo nga, 6 yun. May 6 na shots ka pa nun. E di yun, Imagine nyo na lang kung gaano kagaling to at masasayang na film. oo. Kaya yung nun is pag maraming involved na entourage, ang tanong sino na yung pipicturean mo doon? Pipiliin mo lang talaga. Pipiliin mo. Piliin. Tapos walang dapat sayang yun. Kaya ang tawag na nauso sa amin no, na ang tawag sa yon, dimetro yung mata mo, naka-metro. Why? Kasi walang autofocus pa nun. Imagine yung Walang autofocus yan, ha? convenience ngayon, no? Yes, walang Sa autofocus. cellphone may autofocus na lahat. Pati white balance, Yes. kinukorek doon. Oo. Noon, Lahat wala. nun talagang manual. Manual talaga. Manual ang aperture, manual ang shutter, manual ang ISO. Then pati focusing mo manual. Isipin mo lahat yan manual. Nasa skill talaga siya. Kaya ng ngayon photographer. sasabi ko, I have so much respect to those film photographers kasi alam ko kung gaano kahirap. Kahit naman ngayon I have so Oo, much yeah. respect sa mga film photographers. Idol. So hindi pa doon yung struggle ng pagiging film photographer noon kasi if you are a photographer na who wants to print your own pictures, Iba pa. iba pa yun. Iba pa yung Mag-aaral ka na naman mag-develop, Oo, mag-aaral. Lightroom. Bibili ka Dati, darkroom. Oo, yung darkroom. Bibili ka muna ng enlarger, bibili ka ng paper, bibili ka ng chemicals. Kasi ikaw rin gagawa. Ika pa ang gagawa. Oh, Kasi hindi ka pwede sumablay. hindi ka pwedeng sumablay. Ang kagandahan naman do kasi
control mo. Control mo. Pwedeng madami. Pwede ka madami. Yes, Tapos oo. nasa sa'yo na lahat. Oo, doon din ako natuto ng Photoshop. Doon ako nag-start ng Photoshop. Ang Photoshop ko noon isa sa darkroom. Photoshop sa dark room. Photoshop sa darkroom. Imagine Yung dodging and burning. Kalupit to. Doon ako nag-start ng kan. Ni-imagine kung gaano ka kalupit. Kasi from film, hindi ka lang nag-shoot. Ikaw rin yung nagde-develop ng sarili mo. Grabe yung... So, yun ang kan doon is gusto ko yung gawin ngayon pero for ano lang, hindi yun convenience at hindi yun para makatipid. para ma-experience mo. Talaga. Oo, ma-experience mo. Talaga. Oo. Kung ngayon mo siya gagawin. Yung kana, Hindi siya practical. Oh, yes. Doon ka matututo ng sandwiching, yung multiple exposure. Pwede mo gawin sa camera, pwede mo gawin sa developing. Yung sandwiching ng films, pagsasamahin mo, burning and dodging, paano mo papadilimin, paano mo papaliwanagin. Imagine niyo yung nakikita niyo para doon sa mga nag-i-edit, yung mga nakikita niyo eye concept. Yes, yung tools doon sa Photoshop, yung mga tools doon, actually, they based it sa tools din na ginagamit for the film. Dati. Kaya nga that time nga na nag-Photoshop ako, naiintindihan ko kagad ng Photoshop. Why? Kasi some of the tools in Photoshop, yun din yung same siya. Oo. Galing eh. Kasi kahit yung paghanap mo ng shadow, yung medium, tapos yung shadow, di ba yung sa Photoshop shadow, medium, tapos yung light part, yung midtones, yung midtones, highlights, midtones, and shadows. Nandun din yun. Same concept siya. Same. Even ang color correction, yung using of RGB, paano. Although, ang pagkakaiba lang, inverted siya. Ang red blue, ang blue green, ang green, ang red is green, ang RGB sa color balance same siya, pero inverted siya sa film. Kaya pala siya sa light. Kapag yung light ni Yolansi, mga ganun. Medyo komplikado to, guys. Sorry kasi medyo technical. Kaya pala yung lights ni Yolansi, ganun. Tsaka yung ibang mga lights, inverted yung white balance. Inverted siya. Kasi, kapag sinatod siya ng halimbawa, 2.7, ano yun? Mapula, dilaw, baliktad siya sa ilaw. Kaya ko na nag-gets. Akala ko yung napunta sa akin yung ilaw ng Yulan. Sabi ko, bakit ganito baliktad yung white balance? Nilagay ko siya sa 7,000, 8,000, color blue. Yes. Pag nilagay ko sa baliktad. Yellow. Pero pag sinet mo sa camera, ang 8,000 doon, pula yun. Pula yun. Yes. Ganun siya. Tapos ang kalaman, sa film naman, is kung ano yung maputi, siya yung maitim. Anong maitim, yun yung maputi. Pag nakita mo doon sa negative, baliktad yan. So, yung process pa nun is, if you really want to edit your pictures, is you have to start from the camera muna. Kaya nga sabi ko, ang question, di ba may mga kanyan yung mga debate with regards doon sa mga, yung nag-comment ako doon sa post mo, kailan ba talaga nag-i-start yung editing? Naalala mo. Nag-comment ako, sabi mo, pag-usapan natin. Ganyan, pag-usapan natin. Kailan ba talaga nag-i-start yung editing? Kasi, ano yun, di ba, debate yan na, kasi yung photo mo, kasi inedit mo. Di ba? Ang definition mo noon ng editing is paano ka siya manipulated ba, or enhanced lang? Oo. Di ba? Dalawa yan is manipulated ba or enhanced. So, actually, if you're really going to start, if you're going to see when nag-i-start yung editing, actually, sasabihin ko sa yung editing sa camera pa lang. Simula pa lang, lahat ng adjustments dyan, editing na yan eh. Di ba? Pwede mo na i-tweak yung white balance, pwede mo na i-tweak yung yung ISO, everything. Kasi sa digital, pag sinat mo yung raw, tapos kinuha mo talaga yung mismong picture ng raw, yun talaga yung walang edit. Pero ano yung raw? Ang pangit mo. Pero hindi lang siya sa digital ha. If we're going to talk about the film, same din. Even din ang editing ng film, nag-start din sa camera. Kasi kung hindi, ang makukuha mo lang is wala. Itim lang.
Oh. So the way that you adjust the aperture, the shutter, the ISO, that's editing already. Di ba? Ine-edit mo na siya. Base na to sa master, ah. Oh. Mas master to sa master. Kaya sabi ko, bakit pinag-uusapan yung editing na ang editing is sa Photoshop? Kaya nga, kung gusto mo maging purist talaga na hindi ka nag-edit, huwag ka na mag-photography. Huwag ka na mag-photography. Kasi, Hindi, oo. sinasabi nila kasi purist. Kasi why? Because they're only thinking about the camera. Oo nga, tama. They don't think, they're not considering that the camera itself is a tool for editing. Diba? Kasi kung kukunan mo yung isang picture ng nakikita ng mata, hindi rin yun yung Hindi nakikita rin ng yung camera. camera. Hindi yun yung Oo. nakikita ng Kaya pag camera. in-adjust mo yung camera, nag-edit ka na rin adjust eh. mo siya. Oo. Correct. In-adjust mo siya. In some sense. Same. In that sense. Oo. Pinadilim mo, pinaliwanag mo. Inayos mo. Inayos mo. Inayos mo. So, in-edit mo, camera pa lang. Edit mo. Sa Start camera ng pa shoot mo pa lang, in-edit mo na siya. Oo, tama. Di ba? Tama. Kasi possible, kung ano nakita ng mata mo, hindi siya nakita ng camera mo. Or yung labas ng sa camera mo, iba sa nakita mo. Why? Tama. Because you Binalance mo siya. Binalance mo na siya. Kung saan Twinik yung mo na sweet siya. spot na gusto Diba? mo. Pero to balance it all lang rin, yung editing na, yung siguro sinasabi nung iba na editing, yung talagang super photo manipulation. Yeah, yung talagang, halimbawa, yung kulay ng sky, ginawa mo green, kasi trip mo green. Yes, Yung editing na yun siguro. Pero sa simula pa lang, kung gusto mo makuha yung kulay blue na sky, i-edit mo na yun or isi-set mo na yung settings sa camera Yes, sa para camera. makuha mo yung gusto mo na shade ng blue. Kung ito, example nito, Oo. Pwede naman yan maging greenish. edited ba to? Pero ito yung nakikita ng camera eh. Nakikita ng mata ko, At somehow malapit Oo, dito. malapit. Pero syempre, yung dynamic range ng mata, yung highlights and shadows, mas mataas kesa dito. Pero yung Yes. nakita ng Oo. camera is ganito. Para siyang painting. So, binalance ko to para dito sa shot na to. Oo. Sobrang minimal ng editing nito, guys. Kasi itong color na to, makikita nyo naman sa shade. Makikita nyo naman sa pagkakaano ng photo kung gaano kataas yung intensity ng kulay na ibibigay mo, yung hue na ibibigay mo dun sa kulay, sa mga kulay na nandun sa photo. Kung over-saturated ba siya, over-edited. Oo. So ito talaga yan, yung nakikita ng camera. So somehow, yes, edited talaga siya. Oo. Kasi kung hindi ko siya in-edit, itim lang yan. Kaya Oo, kung tataasan tama. ko naman, puro green lang yung makikita nyo dyan. Oo. So edited pa rin siya. Kahit Oo. yung mga nakikita nyo mga shots na yung pinang-exhibit, pinang-billboard, or nilalagay sa magazine, edited pa rin yun. Kasi yung sabi ko, photography itself is editing. Kung ano yung art na nakikita Yes. mo, yung composition Oo. na gusto mo ilagay dun Yes. sa or ipakita dun sa tao. Oo. Kasi pwede mo naman sabihin na straight from the camera yan. Pero the way na you adjust everything here is already part of editing. Siguro ito, consider to as hindi editing. Pero kung in a sense dun sa sinasabi natin, color calibrated pa rin to. Color calibrated, Dun yes. sa mismong chip niya, kung paano niya ipoproduce yung photo. So ikaw yung hindi nag-edit. Pero process pa rin siya. Process pa rin Dun siya. pa rin sa Yes. kung ano yung ibibigay sa'yo final output. As long na hindi siya yung nakita mo, ang output niya hindi siya same sa nakita mo, edited pa rin siya. Totoo. Yan. Pero pwede natin mong tawagin na hindi edited. Pwede rin naman. Pwede lang, alam mo ang i-define tamang natin. kanyan, di. Ang tawag na, ang tamang definition niyan is straight from the camera. Tama. Straight. Straight from the camera. Straight from Anything the that camera. you don't want na sasabihin natin na wala akong ginalaw dyan, say straight from the camera. Oh, Tama. di ba? Kasi even camera manufacturers, they already have the presets. Oo. Anong pinerfect nila? Wait, Na lahat ng sasabihin natin na editing na ginawa ng camera, ilagay mo sa program. At saka ito pa, yung isa kong naisip. Bakit ngayon, technology natin, halos masasabi natin na parang perfect na yung camera. Pero iba-iba yung mga brand ng camera and iba-iba yung model ng camera. Pero hindi pa rin sila pare-parehas ng kulay.
kasi calibrated yun, yung color science, dun sa mismong brand, dun sa Yes. mismong sensor. Yes. So, from there, parang film lang rin. Kung ano Yes. yung... Kung anong film. Kung anong film, Film yung ang nandun, gamit. Oo. yung gamit dun sa color Kaya science. di ba may kanya-kanya silang film. Yung Kodak may sariling film, yung Fuji may sariling film. Why? Kasi naka-base yung adjustment ng presets ng camera nila based dun sa film na gagamitin mo. Tama. Oo. So, yun nga, same with the digital, may sarili silang presets for their brand. May kanya-kanyang color profile yan, everything. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pare-pareho yung kuha ng lahat ng brands. May kanya-kanyang identity kasi yan. Kaya, Kahit anong gawin mo, Kahit anong ilalapit gawin. mo lang, pero hindi talaga kaya ang, isa. ang kanalan din is kanya-kanya trip na lang. Kung yun yung trip mo, di dyan ka. Kung ito Correct. yung trip ko, dito din ako. So, Tama. Wala kaya talaga yan sa ano. Nasa... kaya nahirapan ako. Type mo pa rin. Nahihirapan ako nung tanong mo what's the best camera and what's the worst camera. Mahirap 'yan. Mahirap pa rin talaga i-identify yan. Why? Kasi kanya-kanya tayong trip. Tama. The best camera is the camera na trip ko. Tama. Ang worst camera is yung camera na hindi ko trip. Tama. Yun talaga yung pinakasagot doon. Di ba? Ang dami nating natutunan dito, guys. Di ba? Kakapilang natin dito. Kape lang. Iba ang nagagawa ng kape. Iba ang nagagawa ng kape. Ayun. Ayun. Actually, yun nga ang kan ko. Ang kagandahan din nga, actually, kung gagawa tayo ng talagang vlog ng photography, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Siguro Kulang tayo, 30, baka- 40 ilan na? minutes na tayo. Ay, grabe. Dadaigin natin yung Squid Game. Tuloy-tuloy lang, di ba? Dadaigin natin yung Squid Game sa content natin. Pero ayos lang yan. Random naman to eh. Yun nga eh. Pero related pa rin sa photography. So it's a pleasure talaga na Yeah. meron tayong makakape na Yun din. idol dito. Ang isa pa na, alam mo pa yung isa pa na maganda din na practice. Yun na sana din na, mag-instill din sa mind ng mga photographer. The best fulfillment of being a photographer is to make an output. Output. Means you started from the shoot going to print. Photography without a print is nothing. It's just inside your imagination. Correct. Hindi kasi wala kang output eh. Pang post sa Oo nga Facebook, naman. imagination pa rin yan, hindi yan output. That's why when I started photography, I also studied printing. Kasi Kaya nasa printing business to si Master. yun. Pero isa That's lang also sa- the reason, guys, isa lang yun sa mga why I business. started the printing. I make albums, photo albums, coffee table books, wedding albums, and this one especially the frame, photo frame. Why? Frame. Because I always love to see the outputs of the photographers. Kasi sayang ng shoot kung wala ka naman din output. Nag-i-end kasi ng photography, yung output, yung printouts. Yun yung pinaka-goal of being a photographer is to see the printouts, the result of my photography. Kasi seeing your photos in the screen, it's way too different from the output. Why? Because we have different screens. Iba yung- nakita sa phone, iba nakita ko sa laptop mo, Saka sa iba yung laptop ko. nahawakan. At iba yung nakita. Ito is standard eh. Oo, kahit gunawin Because mo final yung- siya. Final. Kahit gunawin mo yung mundo, mag-brown out, mag-ano, basta mag-survive yung print, nandiyan pa rin yung photo. So, buhay pa rin. Yun din ang sabi ko nga, marami din talagang marami din talagang yung evolution ng photography na nawawala talaga din yung purpose. Kasi like for example ngayon, mostly ng mga kinakasal, gusto nila pa-picture ng kasal, tapos pa-edit ng pictures, post ng Facebook. Tapos okay na. Okay na. Paano pag nahack yung Paano? Facebook? Mga ganun, di ba? Oo nga. Paano pag nawala yung Facebook? Hindi wala din. Hanapin ka nila ngayon. Yes. May Oo. mga ganun sa akin eh. Na, ganun? na nawala yung photo, tapos mag-aana sila sa akin ngayon. So, sisingilin ko sila ng pang USB. Ganun. Yeah. Singilin ko sila ng Definitely. extra kung nasa akin pa. Pero Oo. kung wala na sa'yo, hindi mo nakasalanan yun. Yes. Kasi, oo. halimbawa, 3 years ago na, sobrang tagal na nun, nabigay mo na sa kanila yung lahat ng mga kailangan mong ibigay. Yeah.
Kung na-delete mo na or hindi mo na makita, wala na. Swerte na lang kung nandun pa sila sa'yo. Pero pag nandun pa sa'yo yung file, I charge extra. Tsaka the best way to preserve the history is to have a printout. Oo. Kasi iba pa rin talaga yung nahawakan. Iba pa rin talaga siya. Oo. So kaya nga din nag-expand ako ng learning ko from photography to printing. Why? Kasi Parang yun talaga eh. Yun talaga. Oo. Doon naman talaga dapat papunta. And iba yung experience ko din dun sa film printing and sa digital printing is way too different din. Why? Kasi dati konti ang problema. Why? Kasi hindi mo nakikita ang output eh. From film. Nakikita mo kasi Ang output mo is print. Ngayon, ang nakikita mong output is monitor. So there's already a problem. In the middle pa lang ng process, may problem na. Why? Kasi yung yellow mo, orange akin. correct. Ngayon, Iba-ibang monitor. ano ipiprint ko? Orange ba o yellow? Yung tama. Alin ang tama? Piliin Yellow mo. or orange? Piliin mo ngayon. So, medyo mahirap na. Kasi, like for example, Ito perfect eh. Ito yung kulay nito sa... yeah. So the only way for you to communicate with your client na sasabihin niya, yan yung color ko. So that's the reason why we study color profiling. Kailangan mo ng color profiling na yung color mo, yun yung color Calibrated. ko. Calibrated tayong dalawa. Kaya nga, yun ang sabi ko, mas naging complicated ng process from film to digital. Why? Kasi marami siyang dadaanan before the output. Unlike ng film, Kung ano from yun, camera, film to print. Kung ano yung lumabas dun sa film. Sa film, processing. kung ano na yung sa film, print nun, yun yung control lang. Di ba? From film to print. Samantalang ang digital, from camera to monitor to another monitor to print. Ang dami. So, may confusions na. Kaya, kung parang minsan nga, may nag-aaway niya, sasabi ko, ang dilim naman ng shoot mo. Sa monitor mo, ang liwanag nga. Nangyayari sa akin. Ilang Diba? beses yun nangyayari sa akin kasi hindi calibrated. Pero Yes. ngayon, calibrated na tayo. Kaya medyo okay. Kaya nga yun ang number one na very important for those digital photographers. You really have to learn calibrations. You really have to be aware of the calibrations. Why? Para alam mo, hindi ka malayo. Oo. Kasi At least kung tumabingi ka man ng konti-konti lang. syempre kung ikaw lang nagagandahan, di ba? Kasi Hindi baka naman ikaw lang pwede. nagandahan baka ikaw lang nakakalam na perfect Kasi yung shot mo. Monitor mo pala, iba. Diba? Oo. Kino-correct mo doon. Pero Kaya hindi yun pala ang calibrated. Yes. Kaya nga sabi ko nga hindi basis ang nakita mo dyan sa monitor ng camera mo, hindi yan assurance, hindi rin assurance ang nakita mo sa monitor mo ng computer mo, sa laptop mo, as long na hindi mo siya ginawa ng output. Ang output mo magsasabi na tama or mali. Kasi final siya end siya, end process. Kailangan mo i-print, end process yan. Kasi doon mo na sasabihin, hindi, yan talaga yan. Di ba? Pero pag as long na mga nasa monitor yan, hindi mo masabi, yellow yan dito, dito orange. Magkakaiba yan. Sa'yo, iba din ang color. Iba ang kulay. Pero pag may nag-print, yan talaga. Yan talaga siya. Ikaw Unless hindi makapagsabi. calibrated yung printer. Yes. Which is makikita nyo naman yun. Makikita mo yun agad. Pag hindi calibrated Yes. yung unang print, syempre kakalibrate mo yun. Then at the same time din is, as photographer, I have also so much respect with the printer guys. Yung mga nagpiprint ng pictures natin. Because sila ang master. Walang magaling ng photographer pag sa pangit na printer. Totoo. Pag hindi ikaw magpiprint, always make friends of the printer guy. Huwag mong kakalabanin yan. Sigurado ang pangit ng print mo. Tama. Imagine mo, hindi ka sumablay sa pagkuha ng Hindi photo, ka na- pero sumablay ka sa print. print. Ang pangit, Oo. di ba? Nilaglag ka lang Nangyayari ng yun. print. Actually, nangyayari talaga yun. Yes. Oo. And din, ang pangit kapag ganun kasi ikaw, alam mong maganda siya. Kasi sa contest, example, Yeah. kasi Oo. sumali kayo ng contest, Contest. tapos Oo. nagpa-print kayo, tapos pagka-print, ang Ang pangit. pangit. Siyempre, hindi yun yung nakita mo. Siyempre, yung pag ilang sinali mo yun sa yung ilang contest, gabi ka din natulog sa kaka-edit, Oo. pag-print pangit. pag-print, di ba? Kaya iba Sama sa loob. talaga. Ang sama sa loob, no? Nangyayari yun sa amin. Oo. At marami akong kakilala na gano'n. Na gano'n. Ganda nung pagkakaano, pagdating sa printing, Oo. hindi
hindi tama kasi Yes. hindi kinorek nung nag-print Yes. or hindi niya, wala siyang pakialam, nag-print Kasi lang ako basta. yung mga kilala kong mga sikat na photographers, ang investment talaga nila is from photography, from camera to prints talaga. Kaya Printer. ang mahal nun. Yes. Ako, Why? nagpapaprint lang ako kahit saan. Why? Hindi naman kahit saan. Oo. Why? Kasi for them to have full control. Kaya ang mahal ng printer eh. Kaya mahal ang printer. 50K. Kung gusto mo gumanda yung print mo, bumili ka ng magandang printer. Mag-invest ka din. O kaya yung sinabi mo kanina, gusto mo gumanda yung print mo, maghanap ka or kaibigan Kaibiganin mo yung para nag-print. Yung Huwag nag-print. mong kakalabanin niya siguradong pangit ang print mo. idol. Ang dami na nating napag-usapan. Walang magaling na photographer sa pangit na printer. Totoo. Oo. Kaya ako, pagdating doon sa printing, nag-aral din talaga ako. Nag-aral ako ng printing. Why? Kasi ikaw na yung nagko-control eh. Pag hindi mo siya pinag-aralan, paano mo makokontrol? Kasi may sarili ding preset ang printer. Parang camera. Parang camera lang din yan. Dami. May iba din ang color, iba din ang preset ni Canon, ibang preset ni Epson. So iba-iba. Grabe, Every ang dami. brand, Ang dami mong dapat ang pag-aralin. dami. Kaya nga sabi ko nga, exciting talaga ang photography. Hindi siya hihinto. Kasi sobrang dami mong kailangan pag-aralan. Grabe, malayo pa tayo doon, guys. Nagpipicture-picture lang tayo. Tapos, sinishare ko sa inyo sa social media, Facebook, Instagram, YouTube. Tapos yung mga ganito experience. Pero hindi pa tayo nagpiprint. Nagpiprint tayo pero pinapaprint natin sa ibang supplier or sa ibang tao na Yes, kinaibigan natin. Mm. Ganon. Yes. Pero hindi pa ako nagpiprint talaga kasi mahal eh. Yeah. At Tsaka yun din. Hindi mo yun pwedeng, bumili ka ng printer tapos magpiprint ka lang ng halimbawa sa once a month magpiprint ka ng konti-konti lang. Dapat gagamitin mo talaga siya kasi Yes. sayang. Oo. Tapos meron pa, ang isa pa din na pinag-aralan ko is ano ang difference ng printing ng RGB printers Sa sRGB, sa Adobe RGB. sa CMYK printers. CMYK. No. The light-based printers and the ink-based printers. Magkaiba yan. Diba? When we say light-based printers, yun yung mga pinapaprint natin dyan nagde-develop. Kasi wala namang color yan eh. Wala namang color ink yan. Kaya ang tawag na light-based. Kasi yung paper niya, pinatamaan lang niya ng liwanag. Kaya na Parang light lumalabas. sensitive. Para Light lang siyang film. sensitive. Oo, kasi because of the emulsions, yun lang yun. So light sensitive ang papers. Walang ink. Walang ink. Kaya light-based printing siya. Yan yung Which is, it's only RGB. RGB lang yan. So, pag bumili ka ng Epson or ng Canon na printers, ink-based yan. Kaya may ink eh. And it's not RGB. Yan yung mga 8 ink dose. Yan. Oo. That's why there's a big difference when it comes to quality, when it comes to clarity. Mas refined. Mas refined siya kasi ink-based siya. Kaya pala Pero ang tanong naman doon is durability na naman. Durability. Kailan tatagal? Hanggang kailan tatagal? Alin mas matagal? Yung print ba ng ink-based or yung print ng light-based? hirap pa. So you have to consider so many things. Alin nga ba? Alin? Actually, it's not between the two of them. It's about the paper. It's not really about the ink. Papel talaga. Papel. Quality. Yes. That's why there's so expensive papers. Kasi sa paper siya mag-i-stay. Yung ink mo, to preserve the quality is to preserve the paper. Hindi naman ang ink. Oo nga. No? Standard ang ink. Oo. Pero ang paper, kaya magtataka ka, may paper na print mo ngayon Mahal. yellow, bukas red na. It's because of the paper. Ay, yung papel pala yun. May natutunan na naman tayo. So, kailangan mo siya kasi like for example, RGB printers, yung mga pinapaprint natin na light-based, ilang segundo lang yan. Lumalabas na. Lahat ng madali din. Oh, okay. Lahat ng matagal din. Kasi noon, yung mag-print ka lang ng sepia, it takes days for you to produce that output. Why? Kasi lulutuin mo pa. Ino-oven pa yun. Hindi naman yun segundo na paglabas mo ng darkroom, yun na yun. Kaya pala. Yeah. Ganun pala siya. Oo. Kaya, bigyan ko din kayo ng tip.
especially ngayon sa mga nagpiprint, especially yung magpapaprint ka doon sa mga RGB printers, for you to preserve your picture, you have to wash it first. Nakan mo na yan? Narinig mo na pwede mong hugasan ang paper mo? Hindi pa. Pero alam ko inuhugasan siya nung Noon. pag-print. Yung mano-mano. Oo. Diba? Pero yung pinaprint mo doon sa machine na lumabas lang ng ilang segundo, kaya mo din hugasan niya? Pwede mong hugasan niya? Ayan. Yes. Yun yung mga medyo malagkit-lagkit pa sila. Yes, malagkit pa yan. So, ibig sabihin, pag nilagay mo yan sa tubig, binabad mo yan, lalabas yung dumi niyan. Pero hindi ba aangat yung papel nun? Hindi. Huwag mo lang galawin. Makikita mo sa ibabaw ng tubig, madumi. Ibig sabihin, madumi pa niya yung print niya. Then, only do it when it's too sunny. Sobrang mainit. Why? From there, ilagay mo sa labas yung picture mo. Okay lang siya maarawan? Lulukot yan. Iikot yan. Ibig lang sabihin, you're giving time sa picture mo, maluto siya. Lulutuin mo yung picture mo. Kasi konti yung time niya para maluto siya. Kasi it only takes like seconds para lutuin siya. Minadali siya eh. Para tumagal siya, lutuin mo ulit. Pero guys, bago nyo yun gawin, dapat naiintindihan nyo yung printing. Baka mamaya kahit anong photo lang. O yun nga, baka yung ang ibabad mo doon, yung print mo sa Epson. Baka galing sa normal na print. Tapos, Paglagay mo doon, sa tubig. sabog. Hindi yun guys. Ang inaano natin is yung Yung RGB printers, Oo. RGB printing, Printing yung, ng- let's ng say, film yes, oo. yung Light-based, dumaan ng chemicals. Oo. dumaan ng chemicals. So, Dumaan ng chemicals. yun. Pag ininit mo yun, ilagay mo sa araw, lulukot yun, iikot yun. Pag tuyong-tuyo yun, kunin mo, i-straight ulit yun. Galing. Pag hindi na siya mainit, babalik ulit yun sa dati. So that's the time na masasabi mong naluto yung picture mo. Para lang po sa mga nagpiprint talaga. Oo. Okay. Ang susubukan na pag hindi kayo nagpiprint na. So yun, para dun sa mga nagagawa talaga ng output, yan. Kung hindi ka pa ikaw talaga yung gumagawa ng output, nagpapaprint ka lang sa labas, yun. Tip number 1 is to make friends with the printer guy. Number 2 is you have to recook. Tawag ko yun, i-recook mo yung pictures mo. Pictures. Para ma-preserve talaga siya. Maluto talaga yung picture mo. Then at the same time, the reason na bakit mo siya nilagay doon sa palanggana na may tubig is yung ibabaw nun, madumi pa rin. So mapapansin mo siya pag after nung process na yun, sobrang malinaw yung picture mo. Lalabas yun. Kasi yung mga residues niya natanggal. Sana masubukan ko yun. Yan, try natin. Mabot tayo dun sa level na yun. Gawa ka kayo ng content nun. Pero minsan, punta tayo sa kanila. Studio. Talaga, ano yun, maggawa ka kayo ng content na gano'n. Sige. Pag hindi gumana, lagyan mo sa end, it's a prank. Biglang ganun. Yeah, it's a prank. Pero ito guys, pwede mo to talagang basain, scratch, or kahit anong gusto mong Yeah. gawin mo dito. Matibay talaga siya. Very durable. That's also the reason why Sa kapal. that's also the reason why I got this idea of making frames without glass, kasi the reason kung bakit hindi na preserve yung pictures natin is because of the glass. Yun ang mali natin na mentalities. Akala natin yung glass yung nagpe-preserve, hindi natin alam siya pala yung sumira Kasi may contact. because of the moistures. May contact siya dun sa Yes. mismong photo. Because of the glass has moistures na malamig, mainit, malamig, kakainin niya yung picture. Kaya mapansin niyo yung mga pictures na nakalagay sa glass, kinakain niya yung picture. Dahil yung paper itself na nakalagay din doon, may moisture din siya. Malagkit ba gayon? So pag dumikit siya sa salamin, masisira. Masisira niya talaga. Then at the same time, yung frame natin na glass, pag nahulog, basag. Di ba? Then number 3 is, minsan hindi Pag natin... nahulog to, walang mababasa. Oo. Kasi nga walang glass. Oo. Then at the same time, minsan hindi natin makita ang picture kasi nagre-reflect because of the glass. So, yung mga problems na yon, yung mga experiences ko, nag-isip ako ng solusyon. Anong magandang solusyon na para ma-appreciate mo yung output mo? Photo. No, ma-appreciate mo, then ma-preserve mo.
Kasi yun ang lagi kong sinasabi na sayang naman ang maganda yung print mo, pagkahulog, basag, hindi mo na naman ma-print. So, yun. Pag nabasa din, lalo na ngayon, recently lang nung mga experiences, especially dun sa Bicol na mabaha, marami din nag-testimonial sa akin na nakasurvive yung mga frames nila. Galing. Oo, papasalamat sila. Nag-survive yung frames nila because nga, waterproof siya. Di ba? So, sabi ko nga, magko-collect ako ng testimonials. Then, at the same time din, and when you invest in a good printer, good paper, tatagal ang pictures mo. Tsaka hindi to sobrang mahal, guys. Mura lang siya. Hindi sobrang mura, pero hindi siya sobrang mahal. Hindi siya malayo doon sa mga glass frames natin. Mga glass frames. Oo. So, carry lang siya. Kasi gusto ko lang talaga siya ma-promote na we have another choice for the frame glass. Tsaka mas tatagal talaga yung photo. Yeah, oo. Yung photo talaga, it will last more than a lifetime. Tapos lalo na kung maganda yung pagkaka-print sa kanya. Oo, yes. Imaginein mo for generations to come. Nakikita mo pa rin. Umindol na bumaha, bumagyo, Kikita mo pa rin. nawala ka na. Naman. Pero nandyan pa rin yung picture, di ba? Oo. So, yun ang kandil. Ang dami nating napag-usapan, Master. Pero Ilan na? mag-iisang oras na tayo. Grabe. So, final words. So, final words. Okay, guys, first of all, if you're into photography, the first thing first is you have to know what's really the reason why you get into photography. Dapat, yung purpose mo pa lang from the start, naiintindihan mo na siya. May vision ka na kung bakit ka nandyan. Kaya marami lang din naman hindi tumatagal, hindi nila maintindihan bakit nandun siya. Baka ngayon mo lang napagtripan, bukas hindi na. Kaya nga, sinasabi ko rin yun sa mga na kung gusto mo siyang pasukin, pag-aralan mo muna. Pag-aralan Pag nagpag-aralan mo na, alam mo na yung medyo yung basic, may foundation ka na. Yes. Tsaka ka bumili ng camera. Yes. Tapos yung camera na bibilin mo, ang bilin mo is yung pinakamahal na kaya mo. Kasi Yes. pag-aaralan mo Pag-aaralan mo talaga siya. And dahil may foundation ka na, alam mo na rin yung gusto mong gawin, alam mo na kung ano yung gusto mong Yes. mangyari, mas may enjoy mo ngayon yung photography. Yes. Kasi ang tingin ko kasi ng photography, pag ang photography naging passion mo talaga siya, photography is way of life. It's about you. It's not really, your picture speaks of who you are. It's an extension of yourself. Malalaman lang nila kung paano ka nakakapag-feel, paano ka nag-iisip, paano ka tumitingin. Kung ano yung output mo, is a representation of who you are. Kasi extension siya. It's a medium of extending yourself kung paano mo i-relate anong naramdaman ko sa ibang tao. Anong nakita ko na gusto ko din makita nyo. Ano yung naisip ko na gusto ko din naisip nyo. So it's an extension of yourself. Kaya sabi ko lagi, way of life. Kasi pag nandyan talaga yan sa'yo at hindi lang siya trip mo ngayon, kahit tumanda ka, hindi ka hihinto mag-shoot. Hindi ka maghihinto. Kasi purpose mo siya eh. Kaya nga sabi ko, importante as a good photographer, you really have to learn who you are as a photographer. Hindi lang siya learning about photography, it's about learning who you are as a photographer. Sobrang importante siya. The picture will speak of your photo, but your photography will speak of yourself, of who you are. That's photography. Ikaw yan. Hindi ko masyadong na-gets, pero i-replay nyo na lang. I-replay natin. The picture will speak of your photo, but your photography will speak of yourself. Tinatry ko siya because I posted that quote like during pandemic. Mapapansin mo, bawat photographer na nagkakaroon siya ng identity yung picture niya. From start pa lang, kilalanin mo na ikaw kung sino ka as a photographer. Then try to have a vision of what's really your purpose. Bakit ka naging photographer? Ano ba talagang purpose mo? 'Di ba? So mas maganda kasi na hindi lang yung purpose mo na magpasikat ka, hindi lang yung purpose mo na makilala ka, kundi maging way of life mo siya. Way of life. Kaya nga sabi ko nga, sobrang sobrang privileged din ako kasi kung ano ako is I have the chance to share it through your contents na ma-share ko kung sino ako. Kasi kung sino ako, yun yung pictures ko, yun yung output ko.
extension siya. So yun, guys, yun yung advice ko. Kailangan talaga kilalanin mo. Kasi pag hindi mo nakilala yung sarili mo, hindi ka tatagal as photographer. Mawawala ka kaagad. Kaya maraming nawawala. At maraming ding nag-i-stay because nakilala na nila kung sino sila as a photographer. Tama. Passion talaga. Passion talaga siya. So, Ryan Sayat, guys. Thank you so much. So, Idol. hate, Brother. hate. You have to always hate him. Always hate him for you to love hate photography. Idol. Thank you. Dito na natin tatapusin tong content na to, guys. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Yeah, always In the next subscribe. video. Mabuhay.